Hello guys! Welcome back sa aking YouTube channel. Dito ulit si Papa P. So guys, quick content lang tayo, no? Medyo waiting tayo for booking. So wala pa tayong booking ngayon. So magko-content lang po tayo. So ang content natin ngayon is about dito sa Grab, okay? Yung PA, okay? Meron na kasi ako ditong yung PA ko kasi, probationary authority ko is mag-expired na siya this coming August 24. So, na-issue siya May 24. Nag-onboarding ako, kaya nakabiyahe ako sa Grab. So, 3 months yun, no? Na pwede kang bumiyahe. Pwede kang bumiyahe, ingat-ingat lang, hindi pa lumalabas yung PA mo, pwede na yan, basta na-onboard ka na. Tapos, pag lumabas yung PA mo, mga after a week, yun, pupunta ka lang sa Grab, doon mo kukunin yung PA mo. So ito yung sample ng probationary authority. Papakita ko lang sa inyo muna. Ano ba yun? Ito. Yan. Ito. Yan. Takpan natin yung pangalan ko. Yan. Ito yung probationary authority, na ibig sabihin na makakabiyahe ka sa Grab, good for 90 days or 3 months. Ngayon, since yung akin is may expired na siya this coming August 24, so ang gagawin mo 2 weeks or 3 weeks before na mag-expired yung inyong PA, dapat i-renew nyo na, extension nyo na. So ito yon, okay? So bigyan ko kayo ng idea kung first, kung bago ka pa lang sa aming YouTube channel, click and like and share ng video para updated kayo sa aming mga bagong video. So kung ako po yung nagko-content ng Lalamove, mga kitaan sa Lalamove, sa Grab, yung mga PA, yung professional authority, yung mga requirements, ako rin po, nag-vlog din po ako dyan. So ngayon, ito, pag-usapan na natin yung probationary authority. So motion for extension of probationary authority. So hingi ka ng extension since wala ka pang hearing. So hingi ka ng extension kay Grab. So una mong babayaran muna is siyempre magpapanotaryo ka, you know. So grabe fixer, ang mahal doon sa LTO. 300 pesos panotaryo lang. So ito yung gagawin nila, ito mga yan. Yan. 2 page yan. Oh, yan pa yung isa. Oh. Yan, ang nakalagay lang naman dito sa probationary authority, sabi lang dito is applicant applies extension probationary authority to operate TNBS, di ba? Service on the route Metro Manila, which includes MUSEP area and vice versa. So nakalagay lang yung make type, Mitsubishi Mirage mo, motor number, yun, ganun lang, lalagay lang chassis, plate number, tsaka year, model. So para may idea kayo kung magkano babayaran, yun nga yung parang panotaryo lang, tas may tatak ng attorney. Ito yung requirements nun pagka magpapa-probationary, ito probationary extension ka, yan ang doon, motion for extension should be done by any lawyer. So any lawyer lang, yun nga, notaryo nga lang, yan, in short, notaryo. Yung tapos kailangan ng email address and contact number. Tapos copy ng CPC, yung CPC nyo po, application receipt, copy nyan, o copy of previous probationary authority, ito ngayon, tapos yung latest ORCR, tapos yung insurance sa PAMI, kasama rin yun, puro yun Xerox, tapos i-attach nyo sa isang white folder ba yun, white folder na ganitong folder siya, ganito, pero kulay white. So yun, tapos ang babayaran nyo 300, tapos ang babayaran nyo sa payment ng extension probationary, ayan 260 nandito. Yan 260. So total lang naman 560 lang, okay na, extension ka na. Yun lang, gawin mo lang yun, punta ka lang doon, step 1 window to 3 technical division, step 2 door B cashier, magbabayad ka sa cashier, and then legal division sa 3rd floor. Yun na yung bibigyan ka ng resibo, tapos yung copy nito, may copy ka nito, may copy sila. Itong extension, itong motion for extension of provisional authority
it would take like 2 to 3 weeks. Isi-send daw sa email mo yung yung extension nito. Tapos i-print out mo na lang yun ang dadalhin mo sa biyahe para halimbawa masita ka, makikita mo lang yun na eto meron na akong extension. Pero ito, awan ko kung valid to, no, kasi siyempre nag-apply ka na. Pag na-expired na yung provisional authority ko, ang sabi sa akin doon, pakita ko lang daw yung resibo. Pero talaga bawal, kailangan talaga yung extension na copy mo na, which is isi-send nyo sa email mo. So yun ang hinihintay ko. Pero pag at least may ganito ka na, yung iba naman daw MMDA mabait, you know. Pero pag yung iba tutuluyan ka daw talaga. It's either hahatakin yung sasakyan mo, tutubusin mo, mabayaran mo. Yun. Okay? So yun lang. Unang gagawin, pagpunta sa LTO, pa-xerox lahat ng requirements, maghanap ng notaryo, magpa-notaryo, tapos ilagay sa white folder. Tapos pagdating sa white folder, punta ng cashier, magbabayad. Tapos sa second floor, division 2 yata yun. Tapos yun, bibigyan ka na ng copy ng ganito, resibo, tsaka to, yun. Tapos pwede ka na ulit na, you know, bumiyahe para walang pangamba sa biyahe, you know. So yun lang guys. I hope may natutunan kayo sa konting vlog ko. Nag-wait ako ng pasahero, wala pa kasi, no. So medyo matumal ngayon, linggo, August 13. Okay? So yun guys, again, hopefully meron kayong na kuhang konting kaalaman. Kung may mga tanong kayo, paki-leave lang ng comments dito. Again, keep on grabbing. Thank you so much sa aming YouTube channel at sa inyong pagsubaybay sa aming YouTube channel. And again, my name is Papa P, Felix Shooter TV, okay? And Facebook page, Felix Shooter TV Vlogger. Again, thank you so much. Have a wonderful day. Ingat kayo. Keep on grabbing. Bye-bye.